na. In short time, Doc, from the inject, kailan siya i-squeeze yung tiyan ng hito? Yeah, so actually sa amin, we are so comfortable after 12 hours. Oo. After 12 Kasi, hours, pwede na. kasi nasubukan ko yan yung mag-follow ako ng book. Kasi sa libro, mayroon ding information na you depend, no, yung latency period yan, yung waiting time from the time of injection to the time of stripping the eggs. So sa book meron doon na pag ito yung temperature, 8 hours lang ang latency, mag-strip mag-stripping ka na. I followed that. We were so unsuccessful kasi minsan yung masyado kang sa book, yun yung isa sa mga things na hindi ako naging successful by following the book, no? So, nung inaral ko, so okay, ganito, ito yung latency period. And then, based on our experience, best talaga siya, regardless of the temperature, best talaga siya 12 hours after. Ayan po mga Doc. Dito tayo kung Doc. Ayan. So yun po mga Doc, 12 hours sa practice ni Doc kasi usually ang book maybe sometimes obsolete din siya. Yeah. So ito po mga idol, after Doc sa 12 hours, di ba mag-squeeze po kayo. Ano ang next activity natin? Kasi may squeeze pa ba sa sperm ng male? Ano ba yun Doc? Ayun na. So, kawawa ang lalaki sa sa hito culture. Kasi ang lalaki talaga pinapatay. Sorry mga guys. Pinapatay pa rin pala. Pinapatay namin. Kasi, well, kung hindi ako gagamit ng lalaki as a source of pituitary gland, hindi ganun kadami ang papatayin ko. So, depending on the amount of eggs na nakolekt ko, so I will just kill 1 or 2 males. At a time. Okay? Halimbawa, I collected this much of eggs. Halimbawa, 2 kilograms of eggs ang nakolekt ko. And that 2 kilograms of eggs, usually galing yan sa mga 20 or 15 to 20 kilograms good stock. Combined weight ha. Oo. So I have 20. So, magpatay ako ng isang male. Pag nakita ko yung kanyang testes na maganda, may indication din ako. I have a picture. I'll show you. Sige po. Okay, kasi may picture ako dito. So this one is yung ito yung testes. Ayan. Ayan. So testes yan siya. Kung i-compare mo ito at saka ito na maputi at saka matigas na, so, it should be like stiff na siya hawakan. Tapos, maputing-maputi na yung appearance. Ayan siya, maganda yan. So, if I have 2 kilograms na eggs, 4 na ganito. So, meaning, kasi each fish has 2, no? Oo, yung male fish may 2 testes. So, kahit 4 lang na ganito na matigas na siya. Pag ganito, kukunti. Kasi tingnan mo, masyadong, lapsaw masyado yung kanyang sperm. Actually, ang laman ng testes is, we call it milt. M-I-L-T. Milt. It's a combination of fluid plus the sperm. Oo. So, eto siya, ang milt niya is malabnaw. Hindi siya yung milky. O hindi concentrated. Pero pagka ganito, puting-puti na siya. So, ibig sabihin, pag squeeze out mo yung content niya, para yan siyang gatas. Oo. So, yung 4 na ganito, enough na for 2 kilograms. Para mag-fertilize. Kasi millions ang laman yan. Ayan. So, halimbawa, pag 2 kilograms na squeeze mo na itlog, mga 4 ang na ganyan. So, equivalent, ilang lalaki yan, Doc? 2. 2 lalaki kasi 2 ang testes. So, at least, napakakunti. Yeah. So, ito kasi iba kasi sa goldfish na squeeze din ng lalaki, squeeze din ng babae. So, dito, Doc, after niya na operation ba ang tawag dyan? Ma-dissect. Ma-dissect, makuha yung testes. Anong gagawin sa Doc? I-slice mo ba? Or paano siya i-fertilize doon sa mga itlog ng babae? Okay, so you have the basin. No? May planggana ka dyan. Nandyan yung eggs. Ang una mong gagawin is, ang ginagawa ko, kinakat ko yung dulo kasi parang serrated siya ba, yung dulo ng testes. Para siyang, doon kasi nag-collect una yung mga sperm, yung milk doon sa mga dulo-dulo niya. So, kinakat ko yan siya para mapailabas ko yung milk doon sa egg. So, i-distribute ko na siya all over doon sa milk, ay sa egg, yung milk. After that, pag distribute mo na siya, but I want to tell you na hindi pa yun siya yung fertilization ha. So, i-distribute ko lang muna siya.
So that's the one. I-squeeze out ko yung content ng Oo. testes, tapos distribute ko siya doon sa taas ng eggs. Tapos pwede kong i-tilt yung basin Oo. para yung mga milk mag-sip through siya doon sa eggs. Oo, somehow para bang pinosisyon mo na yung mga eggs, ay mga sperm doon sa eggs. Kasi ganito yan. We have to remember that yung based on studies, yung pinaka-activity ng sperm happens in 1 minute. Okay? Within 1 minute, yun yung fast talaga na mabilis yung pag-swim ng sperm. Okay? 1 minute by the time na nagkaroon siya ng contact sa water. Yung egg naman, meron silang micropyle. Ano yung micropyle? Yun siya yung opening ng egg. Doon dadaan si sperm. Okay? That micropyle, na-activate yan siya, mag-open yan siya within 1 minute lang din. Oo. So, by the time na nagkaroon ng contact ng water, yung egg, yung kanyang micropyle, it's a small opening ng egg where the sperm passes to fertilize it. It is open, it starts to open upon contact with water and stays open within 1 minute. Okay? So, ang egg din natin sa catfish, sticky yan. Okay? Sticky. Being sticky, pagka nag-activate yung sticky layer niya at natagalan mo siyang ilagay dito sa incubation trays mo, magkumpul-kumpul na sila. And very low na ang hatching niyan pag nagkaganon. So, you see, sperm activity is 1 minute, macropyle opening is within 1 minute, and then activation of the sticky layer of the egg is also 1 minute. So dapat yung ginagawa natin, i-squeeze out mo yung content ng testes na nandun yung sperm, i-distribute mo na siya, i-position mo na siya kasi 1 minute lang dapat yung fertilization. Crucial period yun. Yes, yun, 1 minute yun siya. So ngayon, pag nakita mo na nakadistribute na yung milk doon all over the eggs, that's the time na kukuha ka na ng clean fresh water. And then by the time na naglagay ka ng fresh water doon sa iyong basin of eggs, that's the time when we say that you are already doing the fertilization. Ay, so iba. I am thinking po mga idol na ilagay na yung egg ng babae doon sa tubig. That's the time na maglagay. So hindi pala po mga idol, sa basin halimbawa yung 2 kilos na basin, andun pala yung mga egg ng babae. Tapos ilagay lang doon ang kumbaga patakan ng sperm ng lalaki mula sa testes na nakuha. After that, pag na ganyan-ganyan na po siya mga idol, dapat masundan nyo na ganyan-ganyan, that's the time na dagdagan ng tubig. Kasi once na contact sa tubig, 1 minute critical period, that's the time na mag-open sila hanggang mag-fertilize. Yes! Kuha mo talaga. Ang galing mo na estudyante. Ang bilis po. At saka, Dok, dito po mga idol, curious ako. Sa 2 kilos, Dok, na egg natin, mga ganong tubig po ang nilalagay? Okay, so that's a good question. Kasi ang fertilization, sabi na natin, nagdepende doon sa water. Without the water, even if you mix the sperm sa eggs, there's no fertilization. There's no activity of both the sperm and the egg habang wala pang tubig. So, ang amount ng tubig na ilalagay mo doon is also crucial for effective fertilization. So, ang general rule niyan is, if you have 2 kilograms egg, ang iyong water should also be the same. So, dapat 2 liters din ang iyong water. Not less than 2 liters. So, dapat magdagdag ka, tapos i-tilt mo na sila, 'di ba? Sa mga libro, magamit ka ng feeder to mix them. Maraming mga sinasuggest. But ang pinaka-objective is for the sperm and egg to meet. Yun lang naman regardless of what material you will use in stirring the eggs and the sperm. So kami dito, I just use my hand. So I mix it, basta't wag lang masyadong mabilis. So ang purpose mo lang naman is you let the eggs and the sperm meet. So ayan, so gagawin mo yan and then in your mind you are counting. Mag-count ka, baka mamaya sa mix mong ganyan, inabot ka na ng 30 minutes. Wala na, yung it doesn't make sense. So depende lang po as long as you mix. Yeah, so yan po mga
fertilization happens that time. Opo. So, ito po mga idol, step by step. Kasi ako, wala po talagang ka-idea. Dok, after natin nagawa yon, ilang hours ba or days after natin ilagay, ito po yung hatchery and incubation period mo. Oo. So, marami po siya mga idol, ganito po. Naka-fiberglass po siya lahat. Okay, oo. Kailan po siya nilalagay dito, Dok? Okay, so after mo na mix na sila, so Oo. as I said, within 1 minute dapat you should do that, okay? Expected naman na within 1 minute nag-meet na si sperm at saka si egg. Oo. Kasi 'di ba ang liit lang nung basin. Oo. Oo, so madali lang yung pag-swim ni sperm Oo. at makahanap siya ng egg. So ngayon, tapon mo yung Tubig. tubig na yon kung saan first mong nilagay, and then you wash the egg several times. Tapos do not let it stay still kasi magdikit-dikit na 'di ba 1 minute. It could be na naglampas ka sa 1 minute na hindi pa sila magdikit-dikit for as long as ginagalaw mo siya. Oo. Okay, so tapon mo yung tubig, tapos lagyan mo na naman ng panibago, tapos i-mix mo talaga siya na walang no chance na magkakumpul-kumpul Dikit-dikit. sila. So tapon mo na naman kasi we need to remove yung mga remnants ng fertilization ang tawag natin. Kasi pag-amot yun siya ng pollution dyan sa iyong incubation tank. This is our incubation tank, ang tawag namin. And inside it, meron kami hatching net. Oo. We also have hatching tray kung if it is a tray. So kami, mas gusto namin na net na lang ang ilalagay kasi mas malilinis namin ng todo yung net. Kasi with the tray, meron kami dyan stainless, mga sosyalan na mga hatching trays. Yun yung ang ginagamit namin for a long time. Kaso lang sa ilalim kung saan siya inipit ang net, mahirap linisin. And then, alam natin na pwede pa yung may bacteria, fungi. So, and we do not use mga chemicals dito for disinfection. Kaya ayaw namin ng ganun. So, ito, malinis. We can clean. So, ilalagay namin dito, for example, we started incubating at 6 o'clock ng gabi. Expected the following day, okay, 6 o'clock din, pwede na siyang, meron na tayo makita, nag-hatch na sila. Dito. Kasi yung hatching would take 18 to 24 hours. The higher the temperature, the faster is the hatching. So, madali lang pala, Doc, after mo na yung fertilization, di ba, banlawan natin? Yes. Ng how many times? Tapos, ilalagay na dito. Yes, spread mo siya evenly. Dapat hindi magkapatong-patong yung egg. Dapat single layer. Kasi ang kailangan ng eggs is during the time na nag-develop siya. So, pagkatapos ng fertilization, we expect that there is embryonic development. Ibig sabihin, yung nagsisimula nang mag-develop yung larva, sa inside the egg. Na siya for it to become larva the following day, there will be embryonic development. Ibig sabihin, the embryo is now starting to develop. Ngayon, during that time, kailangan niya ng oxygen. Okay, kailangan ng egg. Individual egg needs oxygen. So ngayon, kapag pinatong-patong mo yan, may mga eggs na wala masyadong access sa oxygen. So, mamamatay yan. Hindi siya hindi siya oo. So, ibig sabihin, pagka-lagay natin dyan, dapat single layer, hindi magkapatong-patong, so that each egg has access to oxygen para mas mataas yung ating hatching rate. Ayan. So, dito sa tao pala, Doc, is nasa 48 to 72 hours ang fertilization. Dito, 1 minute lang pala sa kanila. Yeah, 1 minute ang fertilization dapat ma-accomplish. Ayan. So, after that, ito na po yung, yung mga Eggs na eggs. So, kailan po ito sila, Doc? Bukas, maybe mga, I think we started this earlier, mga 10 o'clock. So, expected bukas, 10 o'clock din ng umaga, mag-hatch na. There will be hatching already. Ayan. So, andito na po sila mga idol. Napakadami pala, Doc, no? Marami. So, for example, each time, ang aming kinokollect, minimum 1 kilogram. Pero usually, we need to come up with more than 2 kilograms kasi ang mga orders namin, maramihan. So, like, this time, I think we need to have mga ilang pans yung dapat lagyan. Marami nag-order. So, dapat namin ma-serve. Ayan. So, yan po mga idol. Sa mga malapit lang po mga idol at saka gustong mag-avail po ng fingerlings, available po dito kay Doktora at saka meron po silang mga upgraded usually na mga hito fingerlings. At saka hindi mo makikita yan sa ibang farm.
masyadong madami po ditong upgrade. At saka na-mention po sa ating part 1 ng ating video po mga idol yung mga breed. Pwede mo bang maulit, Doc, ano yung breed ng hito mo dito, Doc? Oo. Kasi knowing the fact na dito sa Pilipinas, wala pa talagang broodstock development program ang ating gobyerno sa catfish. Unlike sa tilapia na several times na nag-upgrade ang ating merong programa ang gobyerno para i-upgrade yung quality ng tilapia. But in the case of hito, wala pa talaga. So ang nangyayari, nagkakaroon ng inbreeding. Very common ang inbreeding dito sa catfish, no? So nung nagsimula ako, na-acknowledge ko na yan na fact na very poor ang performance kapag product ng inbreeding yung inyong fingerlings. Maraming mga traits ang tilapia, ang catfish na nawawala because of inbreeding. Katulad na lang na dapat fast growth rate, high survival, good reproductive performance, resistant dapat siya sa diseases, at saka nakaka-withstand siya ng fluctuations ng mga physicochemical parameters. Lahat ng ito na mga traits nawawala because of inbreeding. So, ayoko mangyari yan because I want to really, give quality fingerlings to my buyers. Kasi nga, itong farm ko talaga, we started as a fingerling producer talaga. Before and even now, although meron na rin kaming grow out. So, ngayon, what I did, gumawa ako ng crossbreeding. Okay? So, ang ating local female na African catfish, kinrossbred ko siya sa Nigerian African catfish. So, by doing that, nakaproduce tayo ng African catfish na naibalik natin yung mga quality na mga magagandang traits nila. So, meron ako ngayon dito product ng crossbreeding na yan. Yan lahat ang aming mga broodstock dito. I have more than 2 tons na broodstock na product noong crossbreeding namin with the male African Nigerian strain na African catfish at saka with our local female African catfish. Ayan, at saka yan po, lahat po mga idol is available po dito kay Doktora. Yes. Yan. So ito po ay meron po siyang dito is sa hatching hatching tank po niya mga idol is meron siyang 10. Yan. Dito, meron din doon. Yes, maramihan at saka mga idol si Doktora Arlene po is isa sa mga major supplier ng fingerlings dito sa General Santos City. So Doc, halimbawa Doc within Mindanao Doc pag maramihang ang order, available bang may deliver sa kanila depende po sa dami ng volume or ano po ang diyan Doc ang plastada sa kung bibili po sila? Actually, sa amin dito pick up price talaga kami, no? As much as possible, we want you to pick the fingerlings here, oo. Pero may special arrangement din kami. For example, I delivered, no, doon sa Butuan. Okay? Sa Butuan, ang malayo. So, I drove mga ilang hours yun. Umalis ako dito, 10 o'clock ng gabi. So, ginagawa ko yan, especially if ang grower is baguhan. And I really want to supervise paano i-stock. Oo, so, yun. So, pwede yun siya, mga special arrangement. Oo, pwede siya. Pero, as much as possible, i-pick up nila dito yung fingerlings, the order nila. Ayan siya mga idol. So, available po yan siya dito mga idol. At saka dito lamang po yung mga upgraded so far na catfish na napoproduce po mga idol. So, napakaganda, wala pong inbreeding dito which affect the growth ng hito, Doc, no? So dito Doc, after natin dito, 'di ba mag-hatch sila within 18 to 24 hours. 18 to 24 hours. Dito lang sila for how many days po Doc dito sa hatching area? Actually, yung mga buyers namin, gusto nila pag kunin dito sa amin itong fry, 'di ba? Apart from selling fingerlings, ito siya, nagbebenta din kami. So ngayon, 2 days after hatching, yun siya yung gusto nila na i-stock naman sa pond nila. Pero kami dito, we do larval rearing. Kaya meron sa farm namin, meron kaming area doon na larval rearing area. Kasi ako, mas gusto ko siyang i-stock doon sa pond or doon sa tank namin na malaki na somehow naka-undergo na ng larval rearing dito for a few days. Oo. So, depends on the buyer kung gusto nila. Meron din kami mga buyers na gusto nila 36 hours from hatching. Yun yung time na i-stock nila sa kanilang pond. Yeah, medyo masyado pang maliit. Pero yun yung prefer nila. Yeah, sabi pa nila sa Bisaya, wala pa'y buot.
Yun daw yung gusto nila. Wala pa daw isip ba yung hito. Oo. Baby pa masyado ilagay sa pan. So, ganyan po. So, Doc, para sa'yo, ano po yung suggested nyo na laki ng hito ang mas maganda na bibilhin sa'yo? Halimbawa, beginners po. Okay, so if you are a beginner, ang purpose mo, ito namang bumibili ng fry dito is mga nursery operators sila. O ibig sabihin, they grow this for 21 days, tapos ibibenta na nila yung fingerlings. Pero kung halimbawa, ang buyer ko naman is grower siya, grow out operator, ibig sabihin, from fingerlings to table size. So, ang sinasuggest ko na size is yung 3 to 5 inches. Para diretso na yung pag-culture mo, and then ang first harvest mo niyan is nasa mga 3 months. Oo, tapos kunin mo na yung pasok sa harvest size mo, tapos ibalik mo yung mga hindi pa pasok sa harvest size. Oo, so yun yung size na maganda, para hindi masyadong maselan. Oo. So, ganyan lang po mga idol ha. So mga idol, ito po sa mga hito growers po mga idol. So you don't need pa na mag-induce breeding, syempre lang sa mga baguhan, just buy sa fingerlings po ni Doktora, at saka available po dito mga idol sa Barangay Conel, General Santos City. Ilalagay po namin ang contact number po ni Doktora po mga idol. Just message po mga idol, hindi po siya nag-answer ng calls, di ba Doc? Opo. Yes, just message po mga idol, at saka i-follow at saka i-like yung kanyang Facebook page, ang Saxonilin na ano ngayon, Doc? Saxonilin yung Facebook ko Yes is po. Saxonilin Scientific Fish Farming. Yes And, po mga idol. pwede ko bang elaborate pa, no? Sorry talaga doon sa nag-call sa akin, but meron akong trauma kasi sa yung pag-receive ng call. Kasi before, I've been receiving mga extortion calls. So, I was warned by the authorities not to receive calls na number lang. So, please message me if you have some queries, mga inquiries ninyo, may questions, mga ganon. Otherwise, andito na rin naman dito sa video nila, nakapaloob yung mga questions na karamihan sa inyo. Yes. So, sana po mga idol, marami po kayong natutunan sa video na ito. Don't forget mga idol, i-like po kami sa Facebook page at saka i-subscribe po sa YouTube. Doc, bago tayo magtapos, meron ka bang karagdagang ibahagi na nakalimutan po natin? Actually, ang sa akin lang last na gusto kong sabihin is that yung pagpapaanak naman ng hito, madali lang siyang i-learn. Okay? Madali lang siyang i-learn. Pero ang pinaka-difficult po is how you can make this larvae survive into fingerlings. Oo. So, yun siya yung pinaka-mahirap doon. At sa amin dito, naka-develop na kami. So, katulad din siguro sa inyo kung dumaan din tayo sa noon, no? Try din tayo kung ano yung best way. So, sa amin ngayon, naka-develop na kami ng aming best way of making the larvae survive. Sa inyo naman, that's why nagbibigay po kami. I'm so happy na nandito si Pinoy Palaboy. At least, na-share ko din sa inyo yung science behind. Kasi kung halimbawa, yung science na binibigay natin, yung mga principles na binibigay natin, yun na yung mag-guide sa inyo para kayo din ay makakome up ng sarili ninyong pamamaraan na effective. Kamukha nung nagawa namin. Ayan. So, maraming salamat po mga idol. Very informative po yung videos po natin kay Doktora Harleen po mga idol. So, sana po mga idol, marami po kayong natutunan at saka panoorin nyo yung mga unang episode po natin kay Doc Harleen kung ano yung how to start catfish farming or hito farming in a scientific way. At saka syempre yung success story or life story po ni Doc Harleen. Ayan. Maraming salamat po mga idol. Don't forget to subscribe po kami mga idol at saka i-share ang ating video para marami pong makapanood. Yan. Happy farming po mga idol! Bye-bye!